hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Naniniwala si Professor Clive Arguelles na maapektuhan ang tiwala ng publiko kay Vice President Sara Duterte kasabay ng isinasagawang impeachment hearing sa Kamara. Ito ay dahil naglalabasan na ang mga ebidensya at testimonya laban sa pangalawang Pangulo. Paliwanag pa ni Arguelles, ito ay ang hinihintay ng publiko ang malinaw na mga impormasyon, ebidensya katulad ng mga binibitawan kahapon ng self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Tingin ko, maaari talaga makaapekto kasi lumabas sa survey natin na ang inaantay ng ating mga kababayan ay ebidensya at impormasyon. At ngayong nakakakuha na sila ng ebidensya, nakakuha sila ng impormasyon, hindi lang naman si Ramil Madriaga yung pinag-uusapan dito, pinag-uusapan din yung COA na nagpakita na kumpirmado na may notice of disallowance. Correct, no? may pinababalik Hindi isang beses, na milyones. dalawang beses may pinapabalik na may 300 million, may ano. So, malaking pera yung pinag-uusapan dito. Samantala, nagsimula na ang service contracting program ng Marcos Jr. Administration. Sa detalye, alamin natin mula kay Justin Ignacio. Justin? Christian, umarangkada na ngayong araw ng Miyerkules, April 15, ang Net Servicing Contracting Program ng Department of Transportation. Layo ng programang ito na maibsan ang kakulangan sa kita ng mga tsuper, bunsod ng tumataas na presyo ng produktong petrolyo sa bansa na siyang dahilan kung bakit may ilan na hindi na pinipiling pumasada. Sa ilalim ng nasabing programa, babayaran ng pamahalaan ang kada kilometro na ibabiyahe ng mga PUV. 100 pesos ang kada kilometro para sa mga bus, 40 pesos para sa mga modern jeepney at UV, at 30 pesos naman kada kilometro para sa mga traditional jeepney at UV. Limitado naman sila sa 100 kilometers kada araw. Bukod pa riyan, Christian, may 20% discount din ang mga regular na pasahero, habang 40% discount naman sa mga senior citizen, PWD at mga estudyante na sasakay sa mga PUV na kabilang sa service contracting program. Balik sa'yo, Christian. Justin, may kaunting katanungan lang tayo, no? Itong mga magkakaroon ng 10% na o 20% discount maliban doon sa mga vulnerable sector katulad ng PWD at mga senior citizens at mga estudyante. On top of that, alam natin na may 40%, magiging 40% na kasi 20 plus 20%, di ba? So paano nila malalaman itong mga sasakyan na kung saan allowed lang o yung mga kwalipikadong sasakyan na kabilang dito sa 10% o 20% na discount na ibinigay ng pamahalaan? Magandang tanong yan, Christian, no? Sabi ng Department of Transportation, kabilang sa guidelines sila ay dapat may mga tarpaulin na nakapaskil sa mga jeep, UV at sa EDSA, yung mga bus sa EDSA busway. Kanina, nagtungo tayo sa Kamuning EDSA busway station at pati na rin sa PTEX. Nakita natin doon sa PITX tsaka sa Kamuning busway station, yung mga bus doon, Christian, may nakapaskil na tarpaulin na nakalagay ay service contracting program. Kapag nakita nyo yung tarpaulin na yon, ay ibig sabihin yung mga bus na yon o yung mga PUV na yon ay may 20% at 40% na discount. Ganon din sa jeep, Christian, at kanina din sinabi din ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na mayroon ding fare matrix dapat na ilagay ang mga PUVs na ito sa kanilang mga sasakyan para makita ng mga pasahero kung magkano ba yung dapat nilang bayaran. Christian? Okay, lastly po, dyan naman sa fuel subsidy, Justin, paano ma-identify ng pamahalaan na nagagamit ng tama itong fuel subsidy? Baka naman gagamitin on a private route itong the fuel subsidy na binibigay sa mga PUVs. Christian, kahapon nga nagsimula yung 10 pesos per liter fuel subsidy ng pamahalaan
at may mga participating gasoline stations at kagaya din ng service contracting program, mayroon ding mga tarpaulin sa mga gasoline stations na iyon at yung mga jeep mga PUVs naman ay doon sila pwedeng magpagas at limitado lang din sa 30 liters no yung kanilang pwedeng ipagas kada araw. Christian. Tama ba may GPS na ini-install sa mga PUBs? Tama ba, Justin? Oo, yan din yung kaugnay dyan, Christian, para yan sa mga service contracting program, no? May i-install na GPS, may mga GPS provider na rin na kinausap ang Department of Transportation at LTFRB na provider, no, para makipag-partner nga dito sa mga PUVs at doon sila pwede makipag-coordinate para ma-install yung GPS para doon nila malalaman kung paano ba yung magiging yung matrack ba yung kanilang mga record o yung kada kilometro na kanilang binabayaran. Christian. Alright, maraming salamat, Justin Ignacio. At iyan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mga mas komprehensibong balitaan sa Arangkada Balita mamayang alas 5:30 ng hapon. Muli, ako si Christian Bascones. Magandang hapon.